Hello po, ito po si Lito Abadilla at ito ang aking channel. So, continuation tayo sa ating episode na ang pinag-usapan natin ay mga batayan na dapat natin gamitin sa pag-analyze, ah, pag-research sa background ng isang leader. At sinabi ko sa episode na unang episode sa tungkol sa education natin para sa politika ay si Sara Duterte ang aking gawing ihemplo o halimbawa para sa mga overseas Filipino workers na sana siya ang piliin natin bilang presidente sa 2022 kung sakaling tatakbo siya. Kung hindi man, pasensyahan tayo. Pero sana, sana. So tuloy tayo sa pangatlong batayan. Okay. So kung makikita mo, katulad ng kanyang ama, ang bahay ng kanyang ama ay ordinaryong bahay na pwede mo maikumpara sa tamang-tamang mga may pera. Pwedeng middle class, pero pag sinabi mong upper, medyo pwede, pero pwede rin hindi. Pag lalo na pag ikumpara ang mga bahay ng tulad sa Davao City sa bahay ng mga taga Maynila, parang middle class lang ang dating ng mayor ng Davao na naging presidente ngayon. Katulad din kay Sara. Si Sara hindi nakatira sa subdivision na pang milyonaryo, ano? Kung sa Manila merong Forbes at saka merong mga bahay sa subdivision sa Dasmariñas na malalaki o kahit doon sa Alabang o sa saan mang lugar sa Maynila. Sa Davao, may mga village talaga pang mayaman. Pero si Presidente Duterte o si Sara Duterte ay nasa bahay lang na ordinaryo talaga. Kaya kung makita mo, ang pangatlong batayan na tingnan natin, yung self-denial. Kasi sa self-denial, ito yung isakripisyo mo ang gusto mong makamit sa buhay alang-alang sa pagsisilbi sa bayan. Ah, Lawyer si Sara, pwedeng yumaman yan, pwede niyang gamitin din ang kapangyarihan bilang mayor para yumaman siya, pero pinili niya na ganun pa rin siya. Yung pagmamahal sa bayan, yung sinabi ko sa unang episode, puso, may puso kasi eh. Pangalawa, 'di ba sinabi ko, ano yung pangalawa? Sense of mission. Dahil sa dalawang itong batayan na to, makita mo na uuna yung pagmamahal sa serbisyo sa bayan kaysa sa sarili nila. Kaya ang tawag ko diyan, self-denial. Unahin ko muna bayan ko bago ako. Kaya makita mo na talagang mabigat. Ito yung sinasabi natin yung phrase na bayan muna bago sarili. Alam ko may mga mayors na rin sa buong Pilipinas, sa mga local LGUs, na talagang katulad kay Sara. Ito yung maganda kasi may emergence na ngayon ng mga bagong mayors na talagang katulad kay Sara ay talagang nagmamahal sa bayan. And Sara is one of them. Kaya lang, pinag-usapan natin presidente eh. Gusto ko siyang maging presidente ng mga OFWs. Okay. So, ganun. Dahil sa self-denial, kahit matagal pa siyang mag-upo dyan, hindi siya naging milyonaryo na talagang katulad sa Maynila. So, ganun. Ngayon, ang pang-apat. Yung pinakamatindi sa mga Duterte, yung integridad. Okay? So, integridad. Si Inday Sara ay hindi madada sa politika. Alam niya kung kailan magsalita sa politika at alam niya kung hindi pwede o ayaw niya. Ang alam ko kay Inday Sara, ginagawa niya yung sinasabi niya. Narinig ko na siya sa mga speeches niya. Talagang
kita mo yung yung talking from the heart. Um, Tsaka believe ako, kasi pag nagalit siya, talagang galit siya. Pag na-frustrate siya o disappointed siya, talagang sasabihin niya. Pero tapos makita mo yung force niya, yung galing sa puso, yung gusto niyang gawin, gusto niyang ipaabot. Talagang makita mo yung conviction niya. She walks the talk. Ganun kasimple. Talagang ginagawa niya yung pinagsasabi niya. Alam natin, may kahinaan din siya. Tao yan eh. Bilang tao siguro, bilang alkalde, may mga kahinaan din. May mga flaws din. Sino ba nagsasabing perfect siya? Wala naman akong sinabing perfect siya. Ang punto ko ay maganda ang dating sa kanyang pagsiservisyo. Yun ang pinaka-importante doon. Okay? So, pag nagpa-promise siya, expect for the results. Kaya lang, nag-pandemic ngayon, nag-COVID ngayon, so lahat naman ng mga politicians na nagpa-promise din, talagang nahihirapan na sundin yung gusto nilang mangyari kasi kailangan may mga protocols, iwasan talaga yung mga bagay-bagay na madisgrasya sila o madisgrasya yung mga taong bayan. Pero if you look at Sara Duterte, yung pagkatao niya, yung personalidad niya, talagang speaks volumes already. Okay? So, ganyan katindi yung integridad ni Sara. Okay? Parang kahit si presidente nga, yung tatay niya yung conviction niya. Anda dyan yan. Huwag na nating pansinin yung mga banat ni Trillanes kasi hindi naman, realistically, pag nag-usap tayo sa ganito, si Trillanes naman, kiyaw lang yan. Wala siyang hard facts. Wala siyang evidences to prove and to pin down the president. Kaya, parang ano lang siya, barking dog lang siya. Ganon din kay Sara. Ano bang sasabihin mo kay Sara? Corrupt siya? Wala sa pangalan ng mga Duterte yata yan. Yeah, parang meron silang amor proprio doon sa kanilang trabaho, yung kanilang pagsisilbi. Na talagang ano sila. Kaya nga mga taong bayan, yung mga Dabawenyos, like it or not, talagang pag tumakbo yan, huwag ka nang tumakbo kalabanin si Sara. Kasi, bakit kailangan pa? Parang ganon. Yeah, I find this very crazy, no? I find this crazy kasi parang wala na bang ibang tao na pwedeng tumapat sa mga Duterte katulad kay Sara na may kakayahan din, may talino din, may ganito din, may puso din, yung mga ganyan. Siguro satisfied lang siguro ang mga Dabawenyos katulad ko. Siguro satisfied lang ito, satisfied lang. Tsaka gusto naming masustain. Yeah. Gusto naming masustain. Okay. So, expect Sara sa kanyang mga results. Okay? Kaya mahal siya ng mga tao. Isa yan sa pwede mong tingnan batayan yung impact ng kanyang trabaho, kanyang pagkatao doon sa mga tao kung mahal ba siya ng mga taong bayan dahil sa kanyang ginagawa. Isa din yan. Pwede din yan. Kaya lang, ang pinag-usapan ko dito, integridad. Okay? Sige, number 5, job competence. Remember, si Sara ay isang abogado. Lawyer yan. So, alam niya ang mga dapat ipatupad na batas. At alam din niya ang mga limitasyon niya bilang alkalde. Kaya makikita mo sa Davao, pag susunod ka sa batas, wala kang problema. Pag magpa-epal ka, magiging pasaway ka, problema yon. Pagpalagay na natin, like sa traffic, ang mga traffic enforcers, kaya kumikilos yan, masigasig, at umiiwas sa mga bagay na pwede silang mapahamak sa harap ni Mayor. Talagang ginagawa nila yung mga bagay na serbisyo talaga. So sa sikat ng araw, yung tindi ng sikat ng araw, doon may expose sila. Kaya yung mga gustong magpasaway, talagang mahihirapan magpasaway kasi kilala nila si Mayor Sara. Katulad sa tatay yan. Pag yan ay kaharap mo at naging kurap ka,
mag-alsabalutan ka na. Dahil sigurado yan. Mabuti kung ganyan lang, kung masapak ka, kung masuntok ka. Pero I know, Sarah professionally performs na hanggat kaya niyang magtimpi, titimpiin niya. Basta huwag mo lang apakan yung mga paa ng mga mahihirap. Sigurado yan, masuntok ka talaga. Yeah, so alam niyo naman yung story noon, yung pagsuntok niya, no? Kasi it's a simple situation na sinabi niya, bigyan mo ko ng isang oras. Bigyan mo ko ng isang oras. Sinabi niya doon sa sa sheriff. Biglang talagang gusto ng sheriff na gawin talaga yon. Kaya nasuntok niya kasi alam niya na makagulo talaga at ang tamaan yung mga mahihirap. So ganyan si Sarah sa kanyang conviction na yon. Now, we're talking of job competence. Si Sarah, alam niyo trabaho niya bilang alkalde. So may experience siya sa governance. Okay? Ayoko ikumpara sa ibang presidentiables, ha. Ang punto ko lang, may experience siya sa governance. Tapos maganda yung experience niya kasi malaki itong Davao City. Okay. Stricto si Sarah sa pagpatupad ng mga batas. Kung kaya, sumusunod kami. Lahat ng mga Dabawenyo, kahit Davao Oriental ka pa, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Occidental, Davao del Sur, tapos pupunta ka ng Davao, sundin mo ang mga batas para di ka mapahamak. Kasi ang mga taga Davao City talagang sumusunod. May kunting ano lang dyan, mga medyo pasaway, pero very minimal. Kaya, kahit yung minimal nga, takot eh. Takot. Kaya, sunod ka lang. Hindi kami takot. Yung nirespeto namin, ginalang namin yung batas kasi batas. At ayaw naming sumuway kasi we have a mayor in the person of Inday Sara Duterte na nagmo-model. Kung maalala ninyo, may mga pagkakataon nagkamali si Sara. Pero she went into the process na halimbawa yung overspeeding o di kaya yung mga ganong klase. Makita mo si Inday Sara pumipila sa LTO. Nagbabayad, nagmumulta. Ganyan katindi. Kaya in terms of job competence, I tell you, Sara is really good. Talagang very competent. Tapos maliban sa abogado siya. Kaya sa Davao, mahal namin siya, sinusunod namin siya, kasi nagmumodelo siya. Dahil nagmumodelo siya, magmumodelo din kami sa kapwa namin Davaoenyo. Hindi naman kami sunod-sunuran kay Sara. May freedom kami. Naggrabing freedom. Huwag ka lang maging basugalero. Huwag ka lang magawa ng krimen. Lahat ng bawal na makasakit o makasira sa ibang tao, huwag mong gawin sa Davao. Pag si Mayor Sara nakaupo. Kaya nga, kung makita mo, every time na may eleksyon, wala kang makitang kalaban ni Sara kasi marami kung dyan mga magagaling pero ayaw nila makipag-compete kasi parang nasatisfy na sila nga, okay, we have Sara, so why oppose? Why serve as an opponent? Parang ganun kasi parang useless lang eh. Yeah, kaya makita mo kahit walang kalaban, majority talaga yung bumoboto sa kay Inday Sara. Bakit? Kasi alam niyo trabaho niya. May results talaga. Kung may output siya, may outcome din. So, sa mga OFWs natin dyan, tandaan nyo, yung panglimang batayan sa pagtingin kung paano piliin ang leader. At lalo-lalo na sa presidential kasi very crucial ito after ang term ni President Duterte ma-expire. How I wish na susunod si Sara. Number 6 na batayan, yung listening skill, yung nakikinig. Si Sara nakikinig talaga. Sinabi ko kanina na kahit saan siya pumupunta,
Kung hindi man consultation, nakipag-usap yan, nakapagdaupang palad yan. Kaya nga makita mo, daming makipag-selfie kay Sarah kasi very accommodating siya. Maganda siya inside out, I tell you. I can promise you that. I guarantee you. I don't see signs na magbabago siya. Siguro kung mapresidente siya, makaproblema ang PSG. Katulad, kahit ngayon nagka-problema ang mga PSG kasi talagang gusto niya talagang maging ano siya. Yung okay lang, normal lang, yung mga ganitong klase. Yeah. Kahit sa social media nga, nakipaglukulukuhan yan sa mga vloggers din. Yeah, that's how human she is. Pero grabe ang listening power ni Inday Sara. May mga taga Davao na pumapasok sa Instagram ni Sara. Tapos meron silang mga comments doon. Akala nila hindi sila sasagutin ni Sara. Sinasagot sila ni Sara. Kung makita mo, wow, binigyan ka ng importansya ni Sara. Tapos, pag may maganda kang suggestion, pinipick up niya, lalo na pag sabihin niya, wala akong alam noon hindi ko alam yun. Yeah, pinipick up niya. Para kung ikaw naman ang nabigyan ng suggestion, happy ka kasi pinipick up niya. That's how Sara listen, learn, tapos anuhin niya, i-refer niya yung mga suggestions mo. Kasi saan ka makahanap ng leader na ganyan? Ikaw ang presidente yan. Ganun pa din. Okay? Sige. So, number 7, si Sara ay may vision. May pananaw. Kung may vision siya sa Davao, kung tatakbong presidente yan, lalo na pag sinabi may vision yan sa buong bansa, kita mo. I tell you. Sa laki ng puso ni Sara, gusto niyang kahit papaano, kung hindi man maabot yung pangarap na yon, gagawa ng mga paraan yan para lahat ng plano na kanyang pinapromise, gagawin niya sa loob ng kanyang termino. I see that. So, kaya nga pagdating sa pag-implement, talagang marunong siya din pumili ng mga leaders din na kanyang pinagkatiwalaan to perform and implement sa mga programa at serbisyo doon sa kanyang mga gusto niyang mangyari to reach the dream. So, ang presidente naman ay may 6 years, why not? And ako nga mismo, positive ako dahil sisimulan yung ibang projects ngayong buwan sa September. Tulad sa amin yung tulay from Davao to Samal. Tapos yung iba pang yung train. Magsisimula siya. This month or next month. So, halimbawa, hindi matapos-tapos yan sa termino ni President Duterte. Sino bang dapat pwedeng pumalit? Mag-isip na kayo. Mag-isip kaya. Sara, most likely, tatapusin niya yan. Hindi lang tatapusin. Talagang gagawa pa yan ng iba. I-sustain, mag-i-innovate, pagandahin, kung ano pang kulang, gawin yan. Yung political will ni Sara, talagang namana talaga niya sa tatay niya. Grabing political will. Pero independent-minded si Sara. Kung si President Duterte ay nagmumura, ito hindi. Pero wag mo siyang kalabanin na magsinungaling ka sa media. Yung titira ka sa kanya na walang katotohanan, bantay ka din. Kasi straightforward si Sara, very frank, very honest sa sarili.